2 kilo ng karne ng baka kada taon. Okay. Kada taon. Yes, yes. Sa mga katoy, pag sobra ka sa 2 kilo, hindi ka pangkaraniwang Pilipino. Oo. Sapagkat ang pangkaraniwang Pilipino ay mahirap. Okay. Now, yung pangkaraniwang Pilipino, dahil nga mahirap, dun umaasa sa dagat. Oo. 60% ng Pilipino ay umaasa sa protein ng galing sa dagat. Yes. Eh pagka nagka-global warming, pagkatapos nasira pa ng invasive species yung ating, paano na yung pangkaraniwang Pilipino? Sabihin nyo sa akin, pakakainin nyo sila ng janitor fish. Mhm. Ay, Baka sabihin ng mga yan, mag-away na lang tayo. Huwag naman kayo magagalit, mga profesor sa UP, ganito minsan eh. Oo. Baka sabihin sa inyo, suntukan na lang tayo. Oo. Kaysa kami inaapi. Maiba lang tayo with the last 1 minute. Ano masasabi nyo dito sa Black Sand? Bakit ang rami mga dayuhan pupunta dito at parang pinapayagan lang natin sila? For example, dyan sa Tanhay, Negros Oriental, matindi ang Kasi nga, flooding dyan dahil sa Black Sand. kasi nga, una, tayo ay maganda na nga yung number 2, unofficially tayo sa gold. Okay. Production ng mundo, number 5 sa nickel, Okay. number 5 sa copper. Napakayaman ng ating Yaman bayan natin, yes. Oh. Pero isipin nyo na nga, sinabi ko na nga kanina second longest coastline in the world. Oo. Kasi dahil puro isla Oo. gaano karami ba ang bantay natin doon sa second long? Miski nga gamitin natin ang buong Navy ng Japan, hindi natin Pero ito with administrative, political sanction, sanction by the politician, mag-black sand mining well, maraming sagot dyan sa tanong mo, no? Pero isang pinaka-importante, Ano epekto pag nasira yung black sand? O pag nakuha yung black sand? marami. Oh. Masira yung halamanan doon sa tabi ng dagat na dapat ay meron. Oo. Tapos mawala rin yung mga similyan ng isda, maubos din yung isda. Mamaya, doon sa Pangasinan, may nangyari dyan, sinarvey ng UNICEF, 59% ng mga kabataan ay malnourished. Bakit? Kasi yung kanilang paligid ay nasira na ng kung ano-ano eh. Pero mabalik tayo dyan sa sinasabi natin. Mabilis lang. Oo, sige. Yun nga, inevitably, pag-aawayan natin yan. Oo. Sapagkat ang daming Pilipino, lumiliit na yung ating resources, gawa ng napabayaan natin yung environment. Yung ating mga batas na ginawa ni President Marcos, hanggang ngayon hindi pa natin na up to date. Nako. Dahil maraming interest na nakikialam. Hindi pa kasama dyan yung mga environmental agents ng DNR na binabayaran ng mga malalaking mall para i-certify na yung mga dumi nila sa ilalim ay nakakalabas. Tama ba yun? Huwag na nating bangitin na gano'n Maluwag. Sapagkat Maluwag yung batas. batas ni President Marcos, panahon ng President Marcos, pwede. Oo. Panahon na natin ngayon. Bago na. Nakakapagtaka. Bakit hanggang ngayon ayaw baguhin? Okay. That was just a sample of what 1 hour can do, and it is not enough for Professor Aguerico M. De Villa. We wish we could talk to him more, especially itong mga malalaking malls na, kung hindi nyo lang alam kung saan nila tinatapon lahat ng mga pagkain at saan sinasalpak sa mga storage system natin, at minsan bumabara yung ibang mga malls dyan. Pero that will be for another episode. Thank you very much. Salamat. I hope this won't be the last time. Ako po si Eric Espina, palagi pong nagsasabi sa inyong magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi kaninyong tanan.